Kapag pinag-uusapan natin ang mga pagkain na madaling magdulot ng init sa katawan o nagiging sanhi ng pamamaga, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Maraming tao ang maaring agad na sumagot ng red meat. Madalas nating marinig ang iba't ibang payo na bawasan ang pagkain ng baka at baboy sa pag-aakalang sila ang pangunahing salarin sa mga problema sa ating katawan. Ngunit papaano kung sabihin ko sa inyo ngayon? Nasa isang listahan ng mga pagkain na tunay na nagsisindi ng talamak na sunog sa ating katawan, ang ordinaryong red meat ay hindi man lang kasama sa mga nangunguna. Sa katunayan, may ilang mas tago at mas mapanirang salarin na nauuna pa rito. Ang mga bagay na ito ay maaaring araw-araw nating kinakain ng walang kamalay-malay. Ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang tunay na anyo ng mga nakatagong pagkain sa ating pang-araw-araw na dieta na talagang sumisira sa ating bituka at kalusugan, at ibabahagi ko rin ang isang set ng pinaka-epektibong natural na lunas upang tulungan tayong baguhin ang sitwasyon at maibalik ang ating kalusugan. Bago tayo magsimula, kung tunay kayong nagmamalasakit sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, pakiclick muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang mas marami pang praktikal na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito sa Gabay sa Kalusugan, ibinabahagi lang namin ang mga katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin sa inyo ng mainstream media. Kung gusto ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type sa comment section. Ito ang pinakamainit na suporta para sa aming patuloy na paglikha. Kung kayo o ang inyong pamilya ay nahihirapan sa mga kaugnay na issue, malugod din kayong tinatanggap na mag-iwan ng komento at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang sagutin kayo. Una sa lahat, kailangan nating malinaw na maunawaan kung ano talaga ang mga inflammatory food. Sa simpleng salita, ang mga inflammatory food ay tumutukoy sa mga pagkaing nagdudulot ng inflammatory response sa loob ng ating katawan. Ang pamamaga mismo ay isang mekanismo ng katawan para sa self-protection na isang magandang bagay. Halimbawa, kapag aksidente kayong nahiwa o naimpeksyon ng bakterya, ang sugat ay mamumula, mamamaga at iinit. Ito ay isang acute panandaliang pamamaga. Ipinapahiwatig nito na ang inyong immune cells ay aktibong nagtatrabaho upang labanan ang mga dayuhang mananakop at ayusin ang mga tissue. Gayunpaman, ang nakakatakot ay ang isa pang sitwasyon kapag ang inflammatory response na ito ay nagtagal at naging talamak. Ito ay parang mayroon kayong gripo sa bahay na hindi na isara ng maayos at patuloy na tumutulo. Ang isang patak ng tubig ay walang gaanong epekto, ngunit sa paglipas ng mga araw at taon, ang patuloy na pamamasa ay magdudulot ng amag sa pader at pagkabulok ng kahoy. Ang talamak na pamamaga ay ganito. Ito ay parang isang apoy na hindi namamatay na patuloy na sinusunog ang ating mga tissue at organ sa mababang antas. Sa katagalan, ito ay magdudulot ng iba't ibang malalaking problema. Natuklasan na ng medikal na komunidad na maraming pamilyar na malalang sakit ang may anino ng talamak na pamamaga sa likod nito. Halimbawa, ang mga sakit sa puso, type 2 diabetes, iba't ibang uri ng arthritis at maging ang ilang uri ng cancer, at ang kinatatakutan nating Alzheimer's disease ay malapit na nauugnay sa pangmatagalang talamak na pamamaga sa katawan. Kaya upang mapanatili ang pangmatagalang kalusugan, napakahalaga na kontrolin ang talamak na pamamaga, at isang susi sa pagkontrol nito ay ang pagbabantay sa ating kinakain at pag-iwas sa mga pagkaing nagdaragdag ng langis sa apoy. Bago natin talakayin ang mga pagkaing ito, dapat nating kilalanin ang isang madalas na napapabayaang mahalagang invisible organ sa ating katawan, ang ating gut flora o microbiome. Bawat isa sa atin ay may daan-daang trilyong bakterya na naninirahan sa ating bituka na bumubuo ng isang malawak at komplikadong microecosystem. Bagamat tahimik lamang ang mga maliliit na nilalang na ito, ay may tiyak na papel sa ating kalusugan. Tinutulungan nila tayong tunawin ang pagkain, gumawa ng mahahalagang bitamina at mahigpit na nakikipagtulungan sa ating immune system upang protektahan tayo mula sa mga mapaminsalang mikrobyo.
Ang isang malusog at balansing gut flora ay parang isang maayos na pinamamahalaang komunidad kung saan ang mga mabubuting residente good bacteria ay mga tagapagtanggol, habang ang mga masasamang residente harmful bacteria ay kontrolado at hindi makapaminsala. Gayunpaman, kapag nasira ang balansing ito at lumakas ang puwersa ng masasamang residente, magdudulot ito ng hindi mabilang na problema. Kaya ano ang kaugnayan ng mga inflammatory food at ng gut flora? Napakahigpit ng ugnayan. Ang mapanirang epekto ng maraming inflammatory food ay hindi lamang dahil nagdudulot sila ng pamamaga, kundi dahil seryoso nilang ginugulo ang balanse ng gut flora. Sa madaling salita, ang mga inflammatory food ay kadalasang mortal na kaaway ng mga mabubuting residente sa ating bituka. Kapag kinakain natin ang mga pagkaing ito, ang mga kapaki-pakinabang na bakterya sa ating bituka ay maaring maapektuhan at bumaba ang bilang, habang ang mga mapaminsalang bakterya at yeast ay nagsasamantala upang dumami na nagreresulta sa imbalance ng flora. Ang ating bituka ay parang isang maselang pader sa pagitan ng ating katawan at ng labas na mundo. Kung ang mga good bacteria na nagbabantay sa pader ay hindi sapat at ang mga mapaminsalang bakterya ay masyadong laganap, ang proteksyon na pader na ito ay magiging marupok at magkakaroon ng mga siwang na kilala bilang leaky gut o sa medical na termino increased intestinal permeability. Ang resulta ay iba't ibang mapaminsalang sangkap na hindi dapat pumasok sa daluyan ng dugo tulad ng mga hindi natunaw na pagkain ay makakasingit at papasok sa ating circulatory system. Kapag nakita ng immune system ang mga hindi kilalang bisitang ito, agad itong mag-aalerto na parang may malaking kaaway at magdudulot ng mas malawak na systemic inflammatory response. Sa ganitong paraan nabubuo ang isang vicious cycle at mahirap para sa katawan na hindi magkaproblema. Nakakabahala, hindi ba? Kung gayon, ano-ano nga ba ang mga inflammatory foods sa ating pang-araw-araw na buhay na dapat nating pag-ingatan? Sa katunayan, hindi sila bago sa atin. Nakatago sila sa ating hapagkainan sa mga drawer ng opisina, sa mga supot ng merienda at sa mga bote ng inumin. Isa-isahin natin silang ilantad. Una, ang unang kategorya ay ang mga refined sugar. Ito ay tiyak na isang malaking kontrabida sa listahan. Ang puting asukal, corn syrup, high fructose corn syrup, ang mga pinong sweetener na ito ay nasa lahat ng dako, mula sa mga cake biscuit, matatamis na inumin hanggang sa ketchup at salad dressing na ginagamit natin sa pagluluto. Bakit sinasabing ang asukal ay pulbura para sa pamamaga? Kapag kumonsumo tayo ng sobrang asukal, biglang tataas ang ating blood sugar na pipilit sa ating pancreas na maglabas ng maraming insulin upang pababain ito. Ang pangmatagalang pagkain ng high sugar diet ay magdudulot ng pagiging manhid ng mga cells sa insulin na tinatawag na insulin resistance. Ang blood sugar ay madalas na mananatiling mataas. Ang high blood sugar environment ay direktang sumisira sa ating mga daluyan ng dugo at nagdudulot ng pamamaga. Kasabay nito, ang sobrang sugar molecules ay kumakabit sa mga protina sa katawan na bumubuo ng isang mapaminsalang substance na tinatawag na Advanced Glycation End Products AGEs. Sila ay parang kalawang na nagpaparupok at nagpapatanda sa ating mga tissue at malakas na nagpapasigla ng pamamaga. Bukod dito, ang asukal ay paboritong pagkain ng masasamang bakterya at yeast. Ang pagkain ng sobrang asukal ay parang paghahanda ng isang malaking piging para sa mga mapaminsalang mikrobyo sa ating bituka, habang ang mga good bacteria ay nagugutom sa tabi. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang high sugar diet ay makabuluhang nagpapababa sa diversity ng good bacteria sa bituka, nagpapataas ng ratio ng harmful bacteria at sumisira sa balanse ng flora na nagdudulot ng pamamaga sa bituka at sa buong katawan. Ang ikalawang kategorya ay ang mga trans fat. Masasabi nating ito ay isang heavy-duty na bomba sa mga inflammatory food. Ang trans fat ay pangunahing matatagpuan sa iba't ibang pritong pagkain, baked goods, pastries at mga processed food na gumagamit ng hydrogenated vegetable oil o artificial butter.
Noong unang bahagi ng ika, 20 siglo upang pahabain ang shelf life ng mga langis at pabutihin ang lasa ng pagkain na imbento ang hydrogenation technology, ngunit hindi nila inaasahan na nakalikha sila ng isang health killer. Ang molecular structure ng trans fat ay napaka-stable at mahirap itong i-breakdown at i-metabolize ng ating katawan. Ito ay parang isang pako na nakadikit sa ating cell membranes na nagpapatigas dito at nawawalan ng normal na physiological function. Hindi lamang ito direktang nagdudulot ng matinding inflammatory response, kundi seryoso ring nakakasagabal sa function ng insulin at isa sa mga pangunahing salarin sa pagtaas ng panganib ng sakit sa puso. Bagamat maraming bansa na ang nakakilala sa panganib nito at nagpatupad ng batas upang limitahan o ipagbawal ito, sa kasamaang palad sa ilang mga pastry at pritong merienda na naghahangad ng masarap na lasa, ang trans fat ay nananatiling nakatago. Sunod, tingnan natin ang ikatlong kategorya, ilang partikular na vegetable oil. Ang puntong ito ay maaaring ikagulat ng marami. Hindi ba't laging ipinopromote ang vegetable oil bilang mas malusog na pagpipilian kaysa sa animal fat? Ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple. Hindi lahat ng vegetable oil ay masama, ngunit sa modernong dieta, ang ilang highly refined vegetable oils, lalo na ang mga mayaman sa omega-6 polyunsaturated fatty acids tulad ng soybean oil, corn oil, sunflower oil at BP, ay maaaring mag-promote ng pamamaga kapag labis na nakonsumo. Ang dahilan ay ang omega-6 fatty acids ay nagiging pro-inflammatory molecule sa ating katawan. Ito ay parang accelerator ng inflammatory response. Ang katamtamang dami ng omega-6 ay kailangan, ngunit ang problema ay nasa ratio. Sa dieta ng ating mga ninuno, ang ratio ng omega-6 sa omega-3, ang anti-inflammatory break, ay maaaring 1:1 o 2:1. Ngayon, ang ratio sa dieta ng maraming tao ay umabot sa nakakagulat na 21 o mas mataas pa. Ito ay parang ang accelerator sa ating katawan ay nakadiin sa sahig habang ang preno ay sira. Kapag nabuksan na ang switch ng pamamaga, mahirap na itong isara. Ang mas malala pa, ang mga langis na ito ay chemically unstable. Kapag paulit-ulit na pinainit sa mataas na temperatura para sa pagprito, gumagawa ito ng maraming oxides at free radicals na lalo pang nagpapasigla sa pamamaga ng katawan. Mayroon pang ikaapat na kategorya, ang mga processed meat tulad ng ham, bacon, sausage at hotdog. Ang mga produktong karne na ito na dumaan sa curing smoking o may mga chemical preservatives ay madalas ding kasama sa listahan ng mga inflammatory food. Inilista na ng World Health Organization ang processed meat bilang isang Group 1 carcinogen noong 2015 at bahagi ng dahilan ay ang malapit na kaugnayan nito sa digestive tract cancers at talamak na pamamaga. Ang mga processed meat ay karaniwang mataas sa asin-saturated fat at mga additives tulad ng nitrites. Ang nitrites ay maaaring maging carcinogenic substance sa ating tiyan na nag-iirita sa bituka at nagdudulot ng pamamaga. Kasabay nito sa proseso ng high-temperature cooking o smoking, ang mga produktong karne na ito ay gumagawa rin ng mga mapaminsalang substance tulad ng polycyclic aromatic hydrocarbons na lalo pang sumisira sa ating mga bituka. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang mga taong madalas kumain ng processed meat ay may mas mataas na proporsyon ng ilang bakterya sa kanilang bituka na gumagawa ng mga mapaminsalang metabolite. Kaya kapag kumain ka ng bacon para sa almusal at ilang hiwa ng ham sa iyong sandwich para sa tanghalian, maaring hindi mo namamalayan na nagdaragdag ka na ng mabigat na pasanin sa iyong bituka. Sa puntong ito, maaring itanong ninyo, alin ba talaga ang numero unong inflammatory food sa buong mundo? Asukal ba, trans fat o processed meat? Bawat isa sa kanila ay may kasalanan at mahirap paghambingin. Ngunit ang katotohanan, ang tunay na pinakanakakatakot at dapat tawaging hari ng pamamaga ay ang mga modernong ultra-processed food. Dahil kadalasan sila ay isang kombinasyon ng lahat ng masasamang bagay na nabanggit kanina. Isipin mo ang iyong paboritong pizza, burger, fried chicken, chips, cake, at soda. Hindi ba't ang mga pagkaing ito ay madalas na naglalaman ng maraming refined starch at asukal, mga langis
na hindi malinaw ang pinanggalingan, iba't ibang chemical additives at maaaring mayroon pang natitirang pestisidyo. Ang mga ultra-processed food na ito ay halos isang tailor-made na inflammatory potpourri para sa ating katawan. Sa makatuwid, kung pipili tayo ng kampeyon sa mga inflammatory food, malamang na ito ay ang mga ultra-processed food. Ang ating pagkahumaling sa mga maginhawa at masasarap na junk food na ito ang nagtulak sa atin sa kumunoy ng talamak na pamamaga. Gumamit tayo ng isa pang analohiya upang matulungan tayong maunawaan. Isipin ninyo na ang inyong bituka ay isang abalang lungsod na tinitirhan ng iba't ibang uri ng residente gut bacteria. Mayroong mga masisipag at mabubuting tagapagtayo probiotics na tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at operasyon ng lungsod. Mayroon ding iilang mga pasaway na maninira, harmful bacteria na laging gustong gumawa ng gulo. Sa normal na kalagayan, ang mga tagapagtayo ang nangingibabaw at ang lungsod ay maayos at payapa. Ngunit kapag nagsimula kayong kumain ng marami sa mga inflammatory food na nabanggit, ito ay katumbas ng pagpapadala ng walang katapusang supply ng libreng armas at pagkain sa mga maninira sa lungsod habang ginagamitan naman ng lason at mga harang ang mga mabubuting tagapagtayo. Nagsisimula ang kaguluhan sa loob ng lungsod. Ang mga maninira na ginagamit ang asukal bilang enerhiya ay mabilis na dumarami. Ang trans fat at oxidized na mga langis ay parang gumagawa ng mga butas sa pader ng depensa ng lungsod na sinisira ang bituka. Sa huli, ang mga good bacteria ay natatalo at sinasamantala ng mga harmful bacteria ang pagkakataon upang sakupin ang lungsod. Ang harang sa bituka ay nagiging butas-butas. Kapag ang gut flora ay nawalan ng balanse sa isang tiyak na antas, ang mga mapaminsalang epekto ay hindi na limitado sa loob ng bituka. Ang malaking halaga ng toxins at pro-inflammatory substances na ginawa sa proseso ng metabolismo ng mga harmful bacteria ay makakapuslit sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng mga sira sa harang ng bituka. Ang mga hindi inaasahang bisitang ito ay aabot sa iba't ibang bahagi ng katawan na magdudulot ng full-scale alert sa immune system, at dito magsisimula ang systemic chronic inflammation. Ang kondisyong ito ay maaaring magpakita bilang pamamaga ng tiyan, pagtatae o constipation. Maaari rin itong walang malinaw na sintomas sa bituka, ngunit makikita sa ibang lugar tulad ng paulit-ulit na allergy sa balat, hindi maipaliwanag na pananakit ng kasukasuan, hirap na maalis na pagkapagod o mababang mood. Sa katagalan, mas malalang sakit ang magsisimulang lumitaw. Sa pagdinig nito, maaring medyo nababahala na kayo. Ganoon pala kalakas ang pinsala ng isang pirasong cake o isang pakete ng instant noodles. Wala na ba tayong pag-asa? Huwag mag-alala. Ang magandang balita ay meron tayong napakalakas na kakayahan sa self-repair. Sa pamamagitan ng natural na therapy, maaari nating tulungan ang ating sarili na baligtarin ang sitwasyon, ibalik sa ayos ang ating gut flora at patayin ang talamak na apoy sa ating katawan. Ang susi ay nasa dalawang salita: ayusin at alagaan, na nangangahulugang ayusin ang ating dieta at dagdagan ng wastong nutrisyon at pagpapagaling. Ngayon, pag-aralan natin ng malaliman ang ilang praktikal na natural na lunas mula sa dieta hanggang sa mga gawi sa pamumuhay upang komprehensibong tulungan tayong muling itayo ang ating kalusugan. Ang pinakapangunahin at pinakamahalagang hakbang dito ay ang pag-aayos ng dieta. Ang unang bagay na dapat nating gawin ay putulin ang pinagmulan ng pamamaga, itigil ang pagdaragdag ng langis sa apoy. Sa partikular, bawasan hanggat maaari ang pagkonsumo ng mga inflammatory food na nabanggit. Bawasan ang refined sugar, palitan ang matatamis na inumin ng plain water o unsweetened tea. Iwasan ang trans fat at masasamang langis. Maingat na basahin ang listahan ng mga sangkap kapag namimili. Bawasan din ang mga processed meat, ireserba ang mga ito para sa mga espesyal na okasyon. Siyempre, hindi lamang pagbabawas ng masasamang pagkain ang kailangan, dapat din nating aktibong dagdagan ang mga anti-inflammatory food. Kumain ng mas maraming gulay at prutas na may iba't ibang kulay, nuts, whole grains at isda na mayaman sa omega-3 fatty acids. Ang mga natural na pagkain ito ay makakatulong sa atin na alagaan ang ating good gut bacteria at bawasan ang inflammatory response. Ikalawa, magdagdag ng probiotics upang muling itayo ang depensa ng bituka.
Ang pag-aayos ng dieta ay parang pagputol ng supply ng pagkain sa masasamang bakterya. Ngunit kung kakaunti na lang ang natitirang good bacteria, kailangan nating aktibong magdagdag ng reinforcements. Dito, pumapasok ang probiotics. Mayroong iba't ibang probiotic supplements sa merkado, ngunit ang mas natural at masarap na mapagkukunan ay ang mga fermented food tulad ng unsweetened plain yogurt, Korean kimchi, German sauerkraut miso at kombucha. Ang pagsasama ng mga fermented food na ito sa pang-araw-araw na dieta ay isang napakasimple at epektibong paraan upang alagaan ang ating good bacteria. Hindi lamang sila direktang nagbibigay ng live beneficial bacteria, ang mga organic acids na ginawa sa proseso ng fermentation ay lumilikha rin ng isang kapaligiran sa bituka na hindi paborable sa masasamang bakterya. Ikatlo, suportahan ang detoxification system ng katawan. Dapat linawin na ang ating katawan ay may kumpletong detoxification system na pangunahing ginagampanan ng atay at bato. Ang kailangan nating gawin ay bawasan ang kanilang pasanin at magbigay ng katamtamang suporta. Una, iwasan hanggat maaari ang mga bagong pinagmumulan ng toxins tulad ng pagkain na mga pagkaing may pesticide residue, pag-iwas sa labis na pag-inom ng alak at hindi pag-abuso sa gamot. Pagkatapos maaari nating tulungan ang detoxification sa pamamagitan ng ilang simpleng paraan tulad ng pag-inom ng maraming tubig. Ang tubig ang pinakamahusay na panlinis. Siguraduhin ang high-fiber diet. Ang dietary fiber ay parang walis sa bituka na sumisipsip ng dumi at nagtataguyod ng pagdumi. Maaari ring subukan ang intermittent fasting upang bigyan ng oras ang digestive system na magpahinga at mag-repair. Ikaapat, gamitin ang mga kayamanan mula sa kalikasan. Maraming pampalasa at halamang gamot na karaniwan sa ating kusina ang malaki ang naitutulong sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapagaling ng bituka. Halimbawa, ang mint ay nakaka-relax sa tiyan at nakakabawas ng kabag. Ang chamomile ay may anti-inflammatory at calming effects. Ang luyag ginger ay nagtataguyod ng panunaw at anti-inflammatory. Ang curcumin sa luyang dilaw turmeric ay isang malakas na anti-inflammatory agent. At ang bawang ay naglalaman ng allicin, isang natural na antimicrobial agent na maaring pumigil sa pagdami ng harmful bacteria sa bituka. Maaari nating idagdag ang mga ito sa ating pang-araw-araw na pagluluto o gamitin sa paggawa ng tsaa. Sa paraang ito, unti-unti nating tinutulungan ang ating katawan na labanan ang pamamaga. Matapos ang lahat ng ito, maaaring napansin ninyo ang isang mahalagang punto: ang ating katawan ay isang organic whole. Ang dieta, gut, flora, inflammatory response, emosyon, immune system at metabolismo, ang mga sistemang ito na tila magkakahiwalay ay talagang magkakaugnay. Ang isang pagbabago ay nakakaapekto sa buong sistema. Ang mga inflammatory food ay parang mga nakatagong asasin sa ating hapagkainan. Pinapahina nila ang depensa ng ating bituka at sinisindihan ang apoy ng talamak na pamamaga sa ating katawan. Samantala, ang natural na therapy ay nag-aalok ng isang banayad ngunit epektibong paraan palabas. Sige, mabilis nating buurin ang pangunahing punto ng video na ito. Ang mga inflammatory food na ating kinakain ay sumisira sa ating gut flora na nagdudulot ng talamak na pamamaga at sa huli ay nakakaapekto sa ating pangkalahatang kalusugan. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng ating dieta at pamumuhay at paggamit ng natural na therapy, maaari nating muling itayo ang kalusugan ng ating bituka, patayin ang apoy sa ating katawan at makamit ang kalusugan at sigla. Sa huli, sana'y nakapagbigay ng inspirasyon sa inyo ang ibinahagi ko ngayon. Bawat pagpili mo ay isang boto para sa iyong kalusugan. Sa susunod na mamili ka sa supermarket, marahil ay maaari mong isipin ang mga mabubuting residente sa iyong bituka na nangangailangan ng suporta. Pumili ng mas maraming luntiang gulay at sariwang prutas. Huwag maliitin ang mga maliliit na pagbabagong ito sa araw-araw. Sa pangmatagalang pagtitiyaga, ang apoy na nagliliyab sa iyong katawan ay unti-unting mamamatay. Ang papalit dito ay isang panloob na kapaligiran na puno ng buhay at sigla.
Sa panahong iyon, hindi mo lang maiiwasan ang anino ng mga inflammatory food, kundi makakamit mo rin ang isang mas malusog at mas masiglang sarili. Dito na nagtatapos ang ating pagbabahagi para sa araw na ito. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag mag-atubiling mag-like at suportahan kami at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng mas maraming praktikal at napatunayan ng siyensya na mga payo sa kalusugan na tunay na makapagpapabago ng buhay, siguraduhin mag-subscribe sa channel na ito. Makita-kita tayo sa susunod na video.